Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Biyernes ng gabi na po ngayon mga kapatid, March 2 at syempre ito pa rin po ang inyong Juicy. Magkakasama kami ni Shalala! And of course, wow, nakagalang-galang, Divinely. Ang ganda ng polo, ay si Mendoza. And of course, alam mo anak, from head to toe, kumpleto ang ganda-ganda mo, Alex Gonzaga. Ang ganda. At para sa huling gabi po na ating pagsasama para sa linggong ito, ito na po ang ating pagkukwentuhan sa Juicy Headlines. Sa pagtatapos ng inyong linggo, hatid namin ang intrigahang todo-todo. Kaya tumutok na sa mga pasabog na kukumpleto ng inyong gabi. John Lloyd Cruz, pangarap na makasama si Ann Curtis sa isang pelikula. Alice Dixon, mas gusto ang mga non-showbiz relationships? Kapatid Princess Ritz Azul, tuloy-tuloy ang pagbuhos ng swerte sa kanyang showbiz career. Gretchen Barreto, gusto na mag-produce ng sariling pelikula. Annabel Rama at CB Executive Wilma Galvante, nagkabati na dahil kay Mother Lily. Manager ni Gerald Santos, dawit sa kasong kidnapping. At pagbabalik ng kapatid game show host na si Shalani Soledad sa telebisyon, inaabangan na. Big time na naman ang kwelang chikahan, kaya dito ka na sa tunay na tinututukan. Juicy! At para naman sa ating unang showbiz feed, Ano ang Alice sabi? Dixon prefers non-showbiz relationships ever since hindi ako sa showbiz. And there's no way na makakamit ako na non-showbiz within the lifestyle that I have. Sabi niya sa pep.p. Parang hindi ko maintindihan yung ibig niya sabihin. Diba, ever since... naman daw niya non-showbiz. Ibig niya sigurong sabihin, kahit nandito siya sa lokal na aliwan, hindi dito nakabulto yung kanyang buhay dahil nakapag-asawa din siya ng hindi artista. Pero balikan natin yung naging nakatrabaho ko siya sa Viva. Wala kami talagang narinig na na-involve sa aktor. Meron may isa nagpanggap, ano? May isa nagpanggap, Parang meron, ilusyon. pero- Huwag na natin banggitin, pero talaga ilusyon yun. Pero yung tagal niya, wala talaga. Not even yung Richard Gomez. talaga? Hindi yung sa Wala. Jezebel, hindi. Talagang... Baka hindi talaga siya showbiz. Oo. Tsaka ano, baka talagang nahiwalay niya yung buhay niya ng trabaho at yung personal. Actually, ganun Problema, siya. Na actually, for me, mas maganda nga. Oo. Ganon siya talaga. At saka- Meron siyang personal na buhay. Pag ang wala ganda- siyang trabaho dito, nandun siya sa Vancouver. Diba? Ang ganda-ganda nila sa cover nila sa Mega ni Miss Oo, Torres Gomez. Wala ganda. kakupas. Saka iba ang mata ni Alice Dixon, nagsasalita, ano? Napakaganda ng mukha niya. At saka hindi siya yung babaeng gimmick ng gimmick. Hindi siya ganun. Kita mo Unlike- naman, unlike- kita mo naman sa paparazzi nung Sabado, di ba? Sa gitna ng pagpa-plug nila ng isang dakot na luha. Sinabi niya talaga, humihingi po ako ng panalangin sa ating mga kababayan para sa ating mga kapatid sa Syria. Oo. Laban ka doon. Di ba? Nakikialam siya talaga. At meron siyang malasakit sa mundo. Walang galang. Okay, ito na po ang ating Express Pasabog Top 5. Express Pasabog Top 5, Shalani Soledad. Excited na sa muling pagbabalik sa telebisyon. Pagpapasexy, kinarir nga ba ng konsihala? Kasabay ng kanyang pagbabalik sa telebisyon ay isang malaking proyekto ang nakatakdang gawin ng ating kapatid na si Shalani. At ito ang pinakabago at pinakamalaking game show sa tanghali, ang Game and Go. At ang mas magandang balita ay ilang bigating game show masters din ang kanyang makakasama rito. Tulad ni Arnel Ignacio, Jelly de Belen at Edu Manzano. Kaya naman ngayon pa lamang ay hindi na maitago ang excitement ng konsihala at bilang patunay ay nagpapayat pa talaga si Shalani para lang sa bago nitong proyekto sa Happy Network. Kaya naman mga kapatid, huwag niyong palalampasin ang mas pinainit at mas pinagandang game show sa tanghali, ang Game and Go, dito lang sa TV5. Malapit na! Okay, at sa pagbabalik po ng Juicy, ang ating baon ngayong Biyernes, syempre kailangan maiwan sa isip ng ating mga kababayan yung mga pagkukwentuhan natin yan dahil sa Lunes na ulit tayong magkakasama. Si Vice Ganda kasi, huwag na natin pag-usapan yung labanan ng kanilang programa at ng Eat Bulaga. No comparison. Yes. Kumbaga sa boxing, hindi magka-match. Okay? Yung kay Vice Ganda, meron kasing mga nagpunta doon sa live at taping ng kanyang programa na umuwi na depressed at malungkot at nagagalit. Bakit nga Kasi okay daw siya kapag ka-live. Kasi hindi naman nila nakikita kung ano ang ginagawa in between, di ba? Pumapasok sa dressing room. Pero pag taping daw, iba ba yung mga lumalabas sa bibig ni Vice? Hindi Ano daw? gaganda. Hindi na kaya dahil sa tension yon na dahil ang kanilang rating hindi naman umaangat. Siguro sabi niya,
ando na kami sa magandang lugar, inilipat-lipat Totoo, nyo kami. yung tent Tapos terrace ngayon, eh. hinahanapan nyo kami ng kung ano-anong milagro, parang ganon. Oo. Di ba? At saka yung show, parang pilit. May mga segment na Hilaw. pilit. Oo. Hilaw. Oo. So, nadidinig nila kung ano yung mga sinasabi ni Vice, tapos ang daming humihingi sana ng pagkakataong makatabi siya sa picture, hindi niya pinagbibigyan. Hanggang sa doon sa mismong nasaksihan ng mga teachers pa naman, mga educators pa naman, parang ayaw niya magsalita kasi parang mainit ang ulo niya. Ito yata yung nag-walk out yata Yeah, siya. kasi na silang dalawa lang yata ni Ann Curtis yung inaasahan ni iangat yung show eh. Hindi naman Unlike kaya dun ng sa dalawang Itbulaga, tao lang, di Ang ba? dami, no? Dami. Ulpo yung Tito Big and Joey, tapos Jose and Wally. Si Boss Antig, si Joey nakaupo lang, no sweat. Bilang institusyon na sila eh. And Oo. may nagchika rin sa akin na balak daw i-reformat soon ang Showtime. Ay, wala silang choice kundi ganon. At si Wally Show, kanina nga, Yeah, matagumpay congratulations. sa Smart Araneta Coliseum. Nanood kami. Congratulations. Yes, kami din. Yes, ang galing-galing. Ano yung sinuot niya? Cute. Maganda. Okay, Icy. Okay mga ka-freshness, ito ang cute ang ating extra sa Sabog Top 4. Express Pasabog Top 4. Annabel Rama at TV Executive Wilma Galvante nagkabati dahil kay Mother Lily. Ilang araw bago ang kaarawan ng TV Executive na si Wilma Galvante ay isang magandang regalo na agad ang natanggap ng ehekutibo. At ito ay ang tawag mula sa matagal na niyang kairingang si Annabel Rama at mismong si Mother Lily Monteverde pa ang naging tulay nilang dalawa. At hindi naman nabigo ang Regal Matriarch dahil kahapon sa birthday party ng kilalang TV executive ay dumating si Tita Annabel para personal na ipaabot ang kanyang pagbati sa dating nakasamaan ng loob. Siyempre naman, naalala ko kasi mga natulong sa akin ni Wilma sa mga talents ko. Kaya magpasalamat ako sa kanya. Maski mag-aaway kami, pagpunta ko dito, talagang galing sa puso ko. Nakakatuwa, nakaka-overwhelm. I'm so touched. It was a very good gesture on her part, so I'm grateful. Well, for Ma'am Wilma, because I love her so much. Both of them, they're very close to me. That's why this is something talagang very special, and God answers my prayer. At para naman sa ating showbiz feed. Ay, medyo masela ng ating next showbiz feed. Ayaw natin itong marinig, seryoso. pero itutuloy natin. Manager ni Gerald Santos, dawit sa kidnapping. Sulat ni Tito Alfie Lorenzo sa Abante Tonight. Ano nga ba ang katotohanan sa likod ng kwentong ito? Katulad ni Tito Alfie, na-encuentro ko rin yan sa isa sa mga columns ko, sa Bulgar. Okay. Kasi syempre, sinulat si Romel Ramilo, ang manager ni Gerald Santos, nasulat sa maraming tabloids. Na di umano, meron siyang kinuhang bata sa isang probinsya, dinala sa Maynila, nung hinahanap na ng magulang, pinatutubos ng 150,000. Pinatutubos? Oo. Kasi marami na Marami na raw siyang nagasto sa voice lesson, Ay, sa ang mga artista, personality ang intention development. ni Romel ay niya. pasikatin. Pasikatin. Ilang taon yung bata? Minor eh. Minor. So, At di po ba alam ng mga nanay na kinuha niya yung bata? alam na lumuwas. Kaya lang, kinukuha na siyempre, hinahanap na yung anak. Pero Tsaka yung mga pinatabayan. parents na pumayag kasi yung promise na, sige, i-mentor natin, papasikatin natin. Oo. Alam kaya nila may bayad pagka hindi tinuloy? Walang ganung usapan. So, ang nangyari, hindi na nakipag-argumento pa yung magulang, pinuntahan nila si Romel. Nagbayad sila, pero mark money. Sayang kasi si Gerald Santos nagmarka na dito sa TV5, di ba? Ito namang si Romel, medyo umasim ang pagtingin sa kanya ng maraming manunulat kamakailan, lalo na dito kay Jeff Fernando. Dahil hindi lang naisama si Gerald sa isang coverage ng Awit Awards, abay nagsumbong direkta sa ating mga bossing. Hindi raw binigyan si Gerald ng yung kaso comment. na yung talagang humingi ng mark money o merong naganap Hindi. na Tinaniman siya ng pera, pero mark na nga yun, yung pera na yun. Kaya may kaso siya ngayon. Other than that, wala naman siyang Kidnapping. ginawa doon sa bata. Yun ang hindi ko alam kung dadagdagan. nakakulong ba Nakakulong siya? siya ngayon or ongoing yung kaso? Palagay ko nakapag-bail or naayos bago pa humantong doon. Okay. Diba? Okay. Sayang. So, ingat na lang Paano sa na si mga- Gerald? Yeah. Nasa Diba? na nga pala siya?
Wala akong balita kay Yes, Gerald. so, Tahimik tsaka, ang mundo siguro niya. lesson na rin to sa mga gusto pasukin ng showbiz. Oo. Mag-research muna tayo tungkol sa mga Tsaka alamin lahat, managers, di ba? alamin lahat At bago huwag tayo maniniwala pumasok, biglaan tayo sa mga padalos-dalos. pangako. Eh kung galing nga naman yun sa probinsya, siyempre, ang bulaklak ng pananalita. Di ba? Tama. I'll make you a superstar. Yeah. Dapat full May mga details. dialogue pa yan. Gusto mo papasukin ng mundo ng showbiz? Nasa akin ang mapa. May mga Oh, Ay! Parang ginagamit mo. Lagi sinasabi ni tayo namang sa libre ang mangarap, dapat hindi natin binabayaran. tama. So, walang tuition fee ang pangangarap. Naku, umpisa pa lamang po ito na aming mga diskusyon dahil Ito ang huling gagawin ng chikang nagiinis. papasikatin ka. So, nasagamilit sa... Juicy!